Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. And once again, muli na naman po tayo nagbabalik on your favorite noontime show, The Baptist Lunch, wherein we are receiving a bunch of spiritual lunch. Alright, so mga batid, North, South, East, and West Corner, brace yourself for another weekender episode na usapin natin para sa lahat ng mga fathers, sa lahat ng mga tatay, leaders of the family. And this is our Father's Day special. Yan, maganda po ang ating talakayan ngayon. This is your Father's Day special, which is napaka-importante. Kaya sa lahat ng mga tatay dyan o sa mga lalaki na naman tayo, napaka-importante ng topic na meron po tayo ngayon dito. And of course, shout out to all our viewers nationwide and worldwide. Keep tuning in, and I believe that this will be a blessing to you all. And shout out to my family, Ma'am Yang, hello babe. And of course, to my two boys, Danhill and Isaac. And of course, shout out to all the South Border fathers. Nakita ko na dito kanina si Sir Ramon. Hello, Sir Ramon. And sa iba pa, again, as I'm always encouraging you, fathers, send pictures sa mga GC ninyo sa area so that you will be a blessing sa mga nanonood na mga mothers and even sa mga young people. And napakaganda na usapin po natin going to our topic. This will be our topic for today's special episode and for the theme ng ating pong Father's Day, which is Dad, just show up. Yeah. And as you can see, ang verse po natin ay nasa Ephesians chapter 6 verse 4, which is a very familiar passage to us. Yet, napakagandang talata po nito. At sabi po ng Bible, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Napakaganda po. Dad, just show up. Yan ay, kung meron mang isang importante mga kapatid na dapat nating gampanan at dapat nating tandaan na mahalaga sa ating pong pamilya ay wala pong iba kundi ang ating presensya. Yan ang pinaka-importante po sa lahat. And again, sabi ko nga po sa inyo, kung meron man, kung meron man dapat tayong pagtuunan ng pansin. Okay? Kung meron man tayong dapat pagtuunan ng pansin, ay walang iba kundi yung pagbibigay importansya natin sa presensya natin sa ating pamilya. Alam nyo po, shout out to all the fathers out there. I hope you're already watching. Alam nyo po, nakakalungkot isipin na sa panahon ngayon, ang akala natin ay presensya na ang pagtatrabaho para sa pamilya. You see, isa po yan sa mga misconception na dapat na makita po natin, na dapat na maunawaan po natin. Again, inuulit ko po, isa ito sa mga misconception na dapat dapat hindi po natin ganun tingnan, ganun ang pananaw natin. It's because of the reason na hindi lamang po ang pagbibigay ng pera sa ating pong pamilya ang siyang magiging presensya natin sa tahanan. Napakalaki ng importansya ng presensya natin sa tahanan. Lalong-lalo na, akita nyo naman po yung topic po natin, Dad, just show up. You see, napaka-importante. As much as possible, it's always important that we show up for our children. We show up for our family. You see, alam nyo, minsan nangyayari, nagpapagod tayo sa trabaho, and then after that, wala na, hindi na natin nakakasama ang pamilya natin manalangin bago matulog. Hindi na nga natin nakakasama pagkagising pati ba naman pagtulog. You see, iisa na nga lang ang tahanan ngayon na nakakalungkot, iisa na nga lang ang tahanan, pero ang nagiging problema po mga kapatid is that isa na lang yung tahanan, pero kung titignan nyo po, talagang hindi pa marami ng fathers ang guilty sa bagay po na ito. Ang alin, yung point na kung saan makikita niyo na ang presensya nyo lang ay nararamdaman pagka mga special occasions. Amen. Hindi po tayo bisita sa tahanan. Yeah, amen. Sakto. Yan ang magandang tandaan po natin sa isipan po natin na hindi po tayo bisita sa tahanan, kundi tayo ang leader ng tahanan. Amen. Tayo ang lalaki sa tahanan. Kaya napaka-importante na ilagay natin sa isipan natin mga kapatid ang bagay po na ito, because if we're not going to show up for our family, Satan will do.
Yes, sir. And in fact, it's what's happening to a lot of Christian families nowadays. Ano yun? Talagang nagsushow up si Satanas through world in the family. Yes, sir. Paano malalaman na ang diablo ang nagsushow up sa ating pong pamilya? Sa pamamagitan po, mga kapatid, no? Malalaman natin yan sa pamamagitan na if we can see that the world is really existing, if the world is existing sa ating puntahanan, then who knows who shows up in the family? Right. You see, lalong-lalo na, sabi ko nga po, ang presensya pa lang natin. Presensya pa lang, mga kapatid, malakas na makapagbigay ng tulong yan sa ating pong pamilya. Yeah. Amen. How much more kung yung presensya pa natin ay lalagyan natin ng galaw na tinuturo ng Biblia. Ano yun? Nurture, which is to nurture them up, and which is to bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Napakaganda nito, mga kapatid. Kaya sinasabi ko po sa inyo palagi, huwag po nating babaliwalain ang bagay po na ito. Sabi ko nga po nagpapakabisi tayo sa trabaho na this kind of programs ay binabaliwala na po ninyo na it seems like walang maitutulong po sa inyo. Mga kapatid, Biblia po ang pundasyon ng programang ito. Wala po tayong sariling haka-haka at sinasabi dito na hindi naaayon sa salita po ng Diyos. Lagi tayong bumabalik sa salita ng Diyos. Amen. Ngayon, mga kapatid, ay bagamat ngayon po, mga kapatid, ay akala nyo lang ako ay nag-iisa. Pero may mga kasamaan po tayo, mga kapatid, kasama ng aking co-host ngayong tanghali po na ito. We have a very special guest with us this afternoon or this noon time. Walang iba, Sir Noel. Kasama ni Sir Noel si Pastor Dexter and Pastor RJ. Magandang tanghali po sa inyo, sirs. Amen, amen. Amen. Bati mo lang kayo, Sir Noel. Amen. Isang mapagpalang tanghali muli sa ating mga masusugid na taga-subaybay ng programang ito. At salamat sa Panginoon na nagsama-sama muli tayo upang ating pagtibayin ang ating tahanan. Amen. Sa pamamagitan ng paglilingkod sa Panginoon. At binabati ko, of course, yung aking pamilya, Sister Cynthia, nasa hospital ngayon, nagbabantay ng aming kamag-anakan. And of course, si Tricia, na nasa Aklan, at saka si Pauline, na nasa Japan. Nanonood. And of course, nanonood sila. At of course, yung aming grupo, yung West Bank family. Magandang tanghali po sa inyong lahat. And of course, yung ating partner, si Sir Rudy Daef. Pare, bumalik ka kaagad. At magandang tanghali po sa bawat isa sa inyo. Amen, amen. Pastor Dex. Yes, magandang tanghali po sa ating lahat. Isang mapagpalang tanghalian na ngayong tanghalian ay marami tayong dapat mapakinggan at mapag-usapan patungkol sa pamilya. Maraming salamat, Sir Jao, at magandang tanghali din sa ating mahal na pastor at ganoon din binabati ko yung aking may bahay, Sister Joy, at ang aking mga anak dyan na nakikinig din, at ibang mga members ng Christian Bible Baptist Church Kaligtasan na nanonood din po ngayon ng Baptist Dance. Uli, once again, magandang tanghali po sa ating lahat. Amen, amen. Pastor RJ. Amen. Magandang tanghali sa ating lahat. Sa ating mahal na pastor, Sir Jao, Sir Noel. Yeah, amen. At sa CBBC CSI family. At sa mga taga-Baguio PMABC, ay magandang tanghali. Of course, sa aking may bahay. At sa aking mga anak. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon, alam niyo, napakaganda, napaka-special ito. Yes. Sapagkat para sa atin ito, mga tatay. Oo, sige, salamat po. At ang tabayan na, ano natin ito? Huwag kayong tutuklap hanggat hindi matapos to ay sama-sama tayo. Yeah. Magandang tanghali po sa ating lahat. Amen, 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 amen. At nandito tayo, sir, sa usapan po natin patungkol dito sa team natin na Dad Just Show Up. Presensya, sir, presensya. Wow. And napakaganda itong verse na binigay sa atin ng ating mahal na pastor. But bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Speaking of this, Pastor Dexter, Pastor RJ, and of course, kasama mo din po natin si Sir Noel. Ano po ba nakikita nyo talaga ang kahalagahan ng present? Kasi si Pastor RJ, parehas kami na dito nagsimula ng pamilya at nasa gawain agad.
Pastor Dex, gusto ko muna marinig from your side. Ganun ko din kasi kami nila Sir Noel. Dito na kami nagsimula eh. Pero from your side, Pastor Dex, ano nakikita mong kaibahan? Can you share to us kung ano nakikita mong kaibahan? Kasi marami tayong mga tatay na nagtatrabaho na naway matulungan natin sila na talagang paglaanan nila ng panahon at pagtuunan nila ng pansin na siguraduhin nilang tama ang pagpaparamdam nila ng presensya sa pamilya. Ano bang kaibahan yan, sir? Na nung kayo ay nagtatrabaho na wala pa sa simbahan, nung wala pa sa simbahan, anong kaibahan ng kahalagahan ng presensya na nakikita mo pagdating sa pamilya? Magandang tanong yan, Sir Joe, no? Totoo yun. Sa akin, sa side ko, sir, ako'y, of course, nung ako nagkapamilya is wala pa tayo dito sa church eh. So may pamilya na tayo. So that time, sir, nung wala pa tayo mga prinsipyo. Yes, sir. Prinsipyo kasi siya ng magpapaigting lalo. Siyempre kapag wala kang prinsipyo ng salita ng Diyos, especially lalo na kapag tatay ka, ang buhay, sir, ng isang tatay, sir, wara-wara lang yan eh. Amen. Wara-wara yan. Ibig sabihin, yung gusto mo lang ang masunod. But kapag ikaw na nakapakinig ka na ng salita ng Diyos at meron ka ng prinsipyo na pinapanghawakan, yun ang kaibahan, sir. Na mayroon kang panghahawakan at iisipin mo at maninindigan ka doon. Kasi, sir, naobserbahan ko, isa laro ngayon, ha? Sa laro ngayon ng buhay, sir, ha? Nung nandito na tayo sa ganitong klaseng kalagayan, hindi na naman natin siya ini-small yung wala sila sa kalagayan natin eh. At sinishare lang natin kung paano natin nadala ng ganito at paano natin naayos. Sir Joe, isa lang nakikita ko dyan eh. Prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya yun ang pinaka-nakikita yung kalagayan. Yun ang kaibahan natin. Yeah. Kasi kung wala kang prinsipyo na pinapangawakan ng salita ng Diyos, kaya na sinasabi ko nga, sir, wara-wara. Yeah. Walang direksyon ang buhay. Walang direksyon ang pamilya natin. Bakit? Wala tayong pinapanghawakan eh. Yeah, that's true. Amen. Ganda na naman, Dad, just show up. Para bang, pakita ka naman. Yeah. Para bang, ano bang gagawin mo tayo? Yun. Alam mo ba, Sir Jow, na yan ang napakabigat kapag marinig sa'yo ng tatay, ng anak mo? Ano yan? Ang bihira, talagang masakit yan sa puso mo. Yeah. Kung tinatablan ka ba, ha? Kasi sabihin, Tama. ano ba? Pakita ka naman. Ang problema kasi, kaya hindi nagpapakita, hindi alam kung anong gagawin. Yun na eh. Tama, Pastor. Alam mo bakit, sir? Wala sila. Hindi sila nag-show up dito sa ganitong klaseng kalagayan. Yun. Walang stand eh. Yeah. Walang paninindigan eh. Yeah, totoo po. Alam mo, sir, sa totoo lang, Sir Jow, ito na yun eh. Halos, ilagay na natin sa Real McCoy. Yeah. Ito na. Nung tayo wala pa sa ganung klaseng kalagayan, yun nga, walang direksyon ng buhay. Yeah. But now, nandito na tayo, nakakapakinig na tayo, meron na tayong Panginoon na dapat gawin. Meron na tayong dapat may tayong guide na tayo. May gabay tayo. May gabay na? Tama. Saan ka pa pupunta? Yeah. The problem is, hindi nag-show up talaga. Ayan, of course, Pastor Yan ang nakita ko yan ang malaking sir. problema. Kapag wala talaga tayong batayan ng ating, kung ano yung ating kinalalagyan bilang isang ama ng tahanan. Correct. Na hindi natin, wala pa ng manual. Nung bihira sa mga ama ng tahanan na hindi nila alam or hindi nila pina-practice yung authority na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Sir, ganito lang yan. Sasagutin ko na kagad. Yeah. Alam mo bakit, sir? Kaya wala silang ganon. Pinili nila yun eh. Yun. Na kung saan pwedeng gawin, pambihira, tad-tad na ang tainga mo sa kapapakinig. The problem is, hindi lang talaga sinunod. Yun. Wala ka ng puwang eh. Narinig mo na, may pattern ka na. Yun. Now, gagawin mo na lang. Oo. Pero bakit nangyayari yun? Pinili nila yun. Na ating kapwa ng mga tatay. Kaya hindi talaga nagkakaroon ng kaayusan ang loob ng tahanan at talagang iba yung nakikita nila sa loob because of that problem. Yun. Yung presensya kasi, Pastor Dex, kasi ang nakikita ko kasi ngayon, sir, na Pastor RJ, Pastor Dex, ang nakikita namin, na pag-uusapan namin dito nila, Sir Noel, madalas, ang nakikita ko ngayon, ang all day thought ay yung binabanggit ko kanina na ang presensya is, yun ang pagtatrabaho, yung pagpo-provide ko. Yeah. Yun na, sir. Actually, sir, doon ang ikot ngayon. Sa totoo lang, sir. Yun ang
lalo na sa mga, hindi ko naman, again, we're not here to judge, no? Hindi ko naman din nila lahat. Pero, you are all witnesses naman. Yes, naman, yes, sir. Sister Yes, Noel, sir. na makikita natin, lalo na yung mga nauna na. Yeah. As pumasok na sa henerasyon na ngayon. Yeah. Kumbaga parang napagod na sila. Yeah. So ngayon, ang Amen. pinaka-presensya na lang is to provide Yes. materially, Yeah. Bahala kayo dyan. financially. Yeah. Pero after that, pagpahingahin nyo naman ako. Ako maghanap buhay para sa ano. Yeah. That's it. So parang yun na yung presensya. Ano kaya, Pastor RJ, ang dapat na makita ng mga fathers if they have that kind of concept? Ano dapat kaya maging maliwanagan sa kanila na hindi pa yun ang presensya na sinasabi ng Biblia? Ano kaya yung mga dapat nilang matutunan? Ano po kayong dapat nilang maging maliwanag po sa kanila? Yeah, tama. Sa nakikita ko, nakikita ko na pinakamahalaga na dapat maging maliwanag sa bawat tatay ay walang iba kundi number one, Diyos. Yeah. Okay, number one, Diyos. Pangalawa, bakit ka nandyan sa ganyang kalagayan? Kasi hindi mo rin makikita yung totoong kalagayan mo kung wala ang Diyos. Ibig sabihin, wala ang Diyos at salita ng Diyos. Hindi mo naman, alam naman natin na hindi pwedeng paghiwalayin yon. Yung Diyos at salita ng Diyos. Hindi dapat pinaghihiwalayan because that is inseparable. God and His Word is inseparable. Yeah. So pagka nakita mo na yung malinaw na yung Diyos sa buhay mo, lahat-lahat ng bagay magiging malinaw sa iyo eh. Amen. Oo, magiging Correct, malinaw correct. sa iyo ang kalagayan mo bilang Yes, dad, yes. bilang tatay, bilang father. Magiging malinaw ang kalagayan yung wife mo, magiging malinaw ang kalagayan bakit kayo ay may anak at bakit anong tungkulin mo. Yeah. 'Di ba? Kaya nga ang linaw 'yan eh, yung napakaganda yung text na ginamit natin. Sabi diyan ay and ye fathers. Verse 1 kasi ang ganda nito, children obey your parents in the Lord. Ayan. Sino mag-obey? Children. Pero tindan nyo na maigi yung sinabi diyan, children, obey your parents in the Lord. Hindi nawala ang Diyos diyan. Yeah, amen. For this is right. Mhm. So, makita natin, wala ring kwenta ang kalagayan ng ating mga anak kung walang Diyos. Right. Amen. And then number 2, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Mhm. Para sa kanila pa rin yan. That it may be well with thee and thou mayest live long on the earth. Para sa kanila pa rin yan. Pero ang tanong, paano nila maaabot yon? Ganong kalagayan. Eto na, sa pamamagitan ngayon ng presensya ng mga tatay. At Amen. pagganap ng tungkulin natin, ang sarap pa yung pakinggan na, ang sarap pa na magkaroon ka ng anak na mga masunurin at ang kanilang pagsunod ay nakabase sa Diyos. Amen. Di ba? Ang That's sarap it. kaya na magkaroon ka ng anak na Amen. na nag-honor sa iyo. Yeah, amen. Di ba? Pero paano nga mangyayari 'yon? Yun. Yeah. Mangyayari ba 'yon without without the father's presence, Mhm. parents' presence? Yeah. Hindi mangyayari 'yon, Sir Yeah. Joe. That's Kaya it. eto na ngayon, dito na tayo ngayon mag-show up. Papasok. Ano sabi diyan? And ye fathers. Mhm. Hindi naman sinabi, alam mo nagtataka ako rito. Hindi na sinabi dito yung nanay eh. Yeah, amen. Ang sinabi dito, very specific, ye fathers. So, ibig sabihin, napakalaga yung na mag-show up tayo. Yeah, amen. Oo, naka-address talaga sa atin Address ito talaga eh. sa atin. Oo. Naka-address. Napakalinaw ito. Ye, fathers. Ye fathers. Aba. So, anong gagawin natin ngayon? Provoke not your children to wrath. But, eto na, yun nakalagay dyan, bring them up. Mhm. So, paano ngayon mangyayari yung verse number 1 kung si daddy hindi naman nag-show up? Yeah. Yeah. Bakit? True. Kasi Amen. busy sa trabaho. Sige, kayo lang muna dyan kasi maaga ang pasok ko. Yeah, Uuwi amen. siya, gabi na rin, late na Yeah. siya. Oo. So, pagpasok, maaga, tulog pa yung mga anak. Yeah. Pag-uwi,
tulog na yung mga anak. Wala na. Yun. Oh, wala na. Amen. Wala So, magkita-kita sila. Kailan sila nagkita-kita? Mhm. Sa isang linggo, kailan kaya sila nag-uusap-usap? Sa isang linggo, kailan kaya sila magkikita-kita? Yeah. Pag day off, sir, day off. Pag day off yun. Hindi, ang problema pa, pati day off, pinapasok pa. Ayun lang, because of money. Meron akong, Sir Yao, meron lang akong ano, no? Ito, matindi ito. Sige. Itong tatay na ito, ito, nag-aral dito, sir. Nag-aral, aba. Nag-full time dito. Dito galing sa amin. Yeah, amen. Galing sa amin, nag-full time dito. Hanggang sa nag-aral sa PSS. Aba. Aral yon. Tapos, ang nakakalungkot, pinull out ng nanay. Wow. Pinull out ng nanay dito. Tapos hanggang bumalik nga sa Baguio, pagbalik sa Baguio, sa madaling sabi, nawala sa simbahan. So, hindi na nag-a-attend. Sa madaling sabi ngayon, ay, nag-asawa. Napariwara na. Nag-aasawa ngayon. Yun. Hindi, ang matindi ngayon, ang masaklap ngayon, trabaho. Gwardya. Yun. Gwardya. Ngayon, trabaho. Ang masaklap, sir. Sabihin ko sa'yo. Ayon sa kanyang kwento, siya rin nagkwento mismo. Sabi niya, Pastor, sabi niya, walang day off sa akin. Pati day off, pinapasukan ko yan. Wow. Ito masaklap, sir. Of course, nagkaanak ito. Ang masaklap ngayon, sir. Akto mismo, nakita niya na aktual mismo, nakita niya na yung misis niya merong kalaguyok. Masakit yun. Kasi sabi niya, walang usap-usap. Misis, walang usap-usap. Mga anak, walang usap-usap. Wow. Day off. Yes, Wala Pastor. talaga. Day off. Obligasyon yung Ay, Pastor nako. Tex. Obligasyon. Day off. Obligasyon. Pasok sa trabaho. Ayon. Naghanap ng ibang kausap ang misis. Ka-fellowship. Ka-fellowship. Nakalimutan Wala niya. na. Yun. So, sa Yun ang madaling sabi, pinakamasakit. ang masaklap, Nakalimutan niya. nasaktan yata itong lalaki. Masaklap ka. Parang malapit lang, kapitbahay lang eh. Uy. Ang nangyari, Sa lisigang. ang nangyari ngayon, nagkaso itong Biro mo lalaki, yan. Ang dahilan doon, may kaso pa. nagreklamo siya pa ang Kinusuhan. nireklamo kasi physical injury daw. Wow. Ay, pambira, mabuti nga, hindi niya sinaksak yung lalaki. Oh, baliktad So, pa, ano? yun ang sinasabi natin. Sige, puro trabaho ka, puro pera ka. Yun. Walang masama yan. Pero, that's not the main thing. Yeah, amen. The main thing is to bring your children in the nurture and admonition of the Lord. Saan mo dadalhin? In the Lord. Yeah. Amen. Pambira, doon mo dadalhin eh. Yeah, Saan mo that's ba true. dinadala? Saan dadalhin? Dinadala ang pamilya mo kung puro pera lang. Puro pera lang yung ano natin, yung alam natin na ibigay sa mga anak natin, samantalang ang pangunahin na dapat ibigay sa mga anak natin ay walang ibang kundi Diyos. Yeah, amen. That's Diyos. true. Salita ng Diyos. Diyos. Anong kwenta ang mga anak natin kung Yes, walang sir. Diyos? May pera pero walang Diyos. Amen. May pinag-aralan pero walang Diyos. Saan sila patutungo? Yun. Samantalang Kaguluhan, sir. Yes, Kaguluhan. sir. Absolutely. Kaguluhan. Totoo yan. Kaguluhan. Samantalang sinong nagbigay sa ating mga anak? Diyos pa rin. Yeah, Diyos naman. Amen. Pero saan natin dinadala ang mga anak natin? Hindi doon sa nagbigay, kundi ligaw na sila. Yun. Saan sila pupunta? Kapahamakan, Kapahamakan, kaguluhan. kaguluhan. Kaya dapat talaga, yamang nandito tayo sa ganitong tamang kalagayan. May Diyos tayo, may Biblia tayo, may simbahan tayo, may pastor tayo. Manindigan The problem is, Manindigan ka na talaga. wala pa rin. Hindi pa rin natin siniseryoso. Yun. Yes. Kaya ang nakita ko, Sir Jiao, number one na dapat talaga ay walang ibang kundi Diyos, salita ng Diyos, may simbahan ka, may pastor ka, Yun. dapat i-intact mo na yung pamilya mo dyan. Amen. Oo, Correct, wag mo nang payagan na agawin pa ng diablo kasi Yeah, amen. agawin talaga. That's true, Ililigaw amen. tayo.
So, yan lang nakita ko, sir, na talaga napakahalaga. Ng presensya. Yeah. So, Presensya hindi talaga. Kasi sabi ko nga po, yun ang yun ang misconception ngayon. Yeah. Nakakala ng tao is that, yun, ng mga tatay ngayon, ng mga fathers, providing is enough. That's my Yeah, presence tama. already. Yeah, providing for the physical and the material. Wala na. Yan yung, Walang spiritual. real Makoy, sir. Oo. Yan yung real Makoy ngayon na nangyari sa Yeah. pamilya. Yeah. Yeah. Kaya nga siya, tanong ko kayong kaibahan sa iyo nung Yes, sir. panahon mo, sir. Kasi Oo. kami lahat po tatlo, dito kami nakapag-start dito ng kami. family. Oo. Ikaw, sir, may family ka na bago nung ka pumasok. bago ka pumasok sa Yeah. gawain. Yes. So, Amen. pero nakita mo may mga instances pa noon, Pastor Dex, na talagang naramdaman mo na iba yung presensya na nandudong ka at iba yung presensya na nagpo-provide ka lang. Yes, sir. Ano yung mga kaguluhan na yun, Pastor Dex? By the way, mga kapatid, kasama po natin si Pastor Ril ngayon. Amen, amen, amen. Maganda usapin. Sige, tuloy mo. Yes, sir. Totoo yun, Sir Jao. Yeah. Kasi pag wala kang stand talaga doon, kasi siyempre wala tayong Biblia, Yeah. wala tayong salita ng Diyos. Yeah, eh. yeah, yes, So, sir. nandun sa side mo yung pangmundo ang gagawin mo. Mm-hmm. But, nung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, doon mo makikita yung difference yung kaibahan mo. Bakit may salita ng Diyos ka na naririnig? Kung maninindigan ka sa narinig mo. But without that, Amen. yun pa rin ang buhay mo. Yeah. Kaya ang kailangan lang talaga ngayon ng mga katatayan na ating mga narinig ngayon, yung paninindigan mo sa tama. Yun. Tama. Diyan yun eh. Amen. Kasi kung hindi mo paninindigan yan, babalik ka pa rin sa dating ikaw. Yun. Yeah. Tama Kaya yun. doon mo may ipapakita siya yung magsushow up ka doon kasi meron ka nang narinig. Yun. Meron ka nang narinig. May Yeah. pattern ka na sa buhay mo. Yeah. How to lead your family. Yun. Yeah, yeah. Not only for the money. Yeah. Amen. Kadalasan kasi yan yung sinasabi ko. Kadalasan Mostly ngayon nangyayari. Most nakakalungkot. And the saddest part is that, yun na nga, ang hindi natin nakikita, fathers, is that akala natin, the problem is only happening sa atin eh. Yes. Hindi, katulad niya, may mag-aasawa yung anak mo. Mag-aasawa yung mga anak mo lalaki, magiging tatay din. Amen. Anak mo babae na magiging nanay. Yun ang problema ngayon. Kasi kaya ako sinasabi is that yun yung makokopya. Yes, sir. So, another na naman. Another tatay na naman, na Yes. mali na naman ang konsepto pagdating Isang sa pamilya presensya. na naman. Oo. You see? Kaya ngayon, hindi na ngayon napagtutuunan. Kaya sabi mo kanina, Pastor RJ, yung word na binanggit mo kanina eh. Kaya hindi na tuloy hindi na banggit itong, hindi na nagagampanan itong verse na ito na dito sa verse number 4. They cannot anymore bring their children in the nurture and admonition of the Lord na wala na yung duty na yan. Yes. It's because nandun sila sa konsepto na ito na yung presensya ko to provide for the family. Which is wala namang masama. Pero hindi nga lang doon nagtatapos. Yeah. Yun. Yung meron pa nga Sir Joe eh. Oh, bakit? Pinoprovide ko naman Yun. Alam mo yung mga word na yun, ganyan. Bakit? Anong hinahanap sa akin? Nandiyan naman ang pera. Yun. Nandiyan na, provided naman lahat. Everything is meron na. Yun ang akala niya. Yeah. Na hindi niya alam yung needs din ng family niya. Yun. Yeah. Gaya sinasabi mo sa yung sample na yun. Matindi yun. Abay, yun ang tinatawag na, Naaktuhan niya talaga yun ang tinatawag na napakasakit, Kuya Eddie yun. Yun. Ay talaga naman. Naaktuhan niya na ano. Oh. Samantalang bumalik kayo sa kanya lahat yun. Yes. Na alam niya. Yun. Walang day off pa. Sige, go ahead. Yeah. Amen. Go ahead. But, what happened? Yeah. Yeah. Malupit talaga yan. Yes. Alam mo lahat ng pinag-uusapan natin dito, napakaganda to eh. Yes, sir. Amen. Pero it only, came from or the reason, yung rason ng lahat ng ito, kung bakit merong ganyan. Dalawa ang nakita ko dyan. Yes, sir. Number one is the curse of the Lord. Yeah. Yeah, diba? From the sir. very beginning, when man sinned, curse entered. Yeah. Diba? Amen. Amen. So, nung pumasok ang kasalanan, pumasok na rin ang curse. You see, di ba? Amen. So, kaya nagkaroon ng curse because of sin. Diba? Amen. Disobedience. So, that's the curse of the Lord. Pero alam nyo, nakakalungkot nito because sabi ng Biblia, di ba, sa Genesis, makikita nyo doon na talagang nagkasala ang tao and then lahat sabi ng Panginoon, because you did this, kapag ginawa nyo ito, eto ang resulta niyan. Alright? Yeah. May resulta sa lalaki, may resulta sa babae. Amen. And here is the bad thing about the curse. Eto, the curse became the culture. That's true.
Yeah. Amen. So, yan ang pinakampangit doon. Nagkaroon ng curse at doon yung sa curse na yon nakakalungkot. Yun na. Doon na namuhay at nasanay ang mga tao. So, as you see ngayon, mga kapatid, this is undebatable. You cannot debate this because kitang-kita Maraming mga tao ngayon namumuhay sa kasalanan. Amen. And because namumuhay sa kasalanan, they are always under the curse. Tama. Pero dapat, ang mga Kristiyano na ngayon, nasa programa tayong ganito, at bagamat tayo nagsasalita sa majority, ang ibig sabihin, nagsasalita tayo sa hindi Kristiyano at saka sa mga Kristiyano, sa mga believers of God, saka mga unbelievers of God, sa mga believers of the Word of God, the Bible, and unbelievers of the Bible. Both nagsasalita tayo. Pero dapat ma-realize natin na sapagkat ikaw ay Kristiyano na, you should not live according to the culture that is under the curse. Yeah. Yes, sir. Di ba? That's right. So dapat hindi ka na namumuhay doon sa kultura na yon. Bakit? Yung kultura na yon ay nanggaling at saka under ng curse. That's right. Di ba? So, ang problema lang, napalagay ang tao. Yun, tama. Napalagay ang tao. Kita mo na lang. Yung pinag-uusapin nyo kanina. Parang naging normal na, sir. Naging normal na. Naging kultura na nga Yeah, kultura na. Yun ang pinakampangit kapag ka ang naging kultura ay kasalanan. Oh, wow. Amen. And imagine kung anong klaseng buhay meron ka na ikaw ay namumuhay namumuhay sa kasalanan, na napalagay ang tao sa kasalanan na hindi nila alam, yun ay nasa curse. Wow. Then how can you live a blessed family? Yes, sir. You see, Amen. walang blessed marriage if you're living under the curse. Yeah. Because you are, Amen. nakasanayan na yung kultura eh. O tinan mo, eto na lang ngayon. Tinan nyo, eto ang kultura. Pagkatahimik ang tatay, pagkatahimik ang lalaki, sino ang mangunguna? Yun. Babae. Babae. Yes, Yeah, sir. amen. Babae. You see, so lagi bang parang nagiging substitute yung leadership ng babae sa leadership ng lalaki. That is not in the Bible. You see, napakaganda na ang tao from the very beginning, God created man. What's the purpose? And God created woman. What is the purpose? Yun. So hindi po pwedeng ang purpose niyan ay pag wala na yung lalaki, babae na ang kahalilin ng lalaki. That's true. That's Hindi true. ganoon. Yes, Amen. amen. Ang Amen. babae, sabi ni Paul, ay magpakababae at ang lalaki ay magpakalalaki. That's right. Oh, You see, so we are living under that. Now, tinan nyo ngayon, ano na ngayon ang kultura. Okay? Ang kultura na paniwala tayo, ginawa ng myth. Yung culture, may myth na ngayon na ang babae, ang lalaking ang babaeng ito ay napunta lamang sa katawan ng lalaki. Nagkamali pa ang Diyos. Yeah. Akalain mo yung lalaki ay nilikha daw at napalagay lang doon sa katawan ng lalaki. Wow. oh, wow. At yung babae naman, nailagay naman doon sa katawan ng yung lalaki na ilagay sa katawan ng babae. So parang grabe. Ginawa nila lang myth yun. Kaya may bakla at saka may tomboy. Yeah. Ang justification ng bakla, sila'y babae talaga na inailagay lang sa katawan ng lalaki. Wow. Ang justification ng mga tomboy, nailagay, sila'y talaga'y lalaki na nailagay sa katawan ng babae. That's Wow. myth. Ginawa ng myth ngayon. You see? So parang pinaniwalaan na, naging kultura na because it's a myth. Ginawa ng kultura ngayon, yung kultura na ngayon, ang hindi nila alam, that is under curse because it is always sin to rebel against the creation, the sovereign creation of God. Amen. 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 You see, Amen. Yes, sir. nung nilikha ng Diyos ang lalaki, alam ng Diyos na lalaki ang nilikha niya. Yeah. Hindi siya nagkamali. That's right. Oh, ay pipilitin mong babae yan. That's sin. You're rebelling against God. Yeah. So if you're rebelling against God, you are sinning against God. Amen. Now, if there is a sin, there's a curse. Yeah. And the worst is, sinasabi ko, pagka ang curse naging culture na. That's No. true. Amen. Matindi yun. Marami na ngayon. Marami na ngayon. So, kita nyo, sinong naiiwan sa bahay? Ang dami na nating kultura na ngayon na bunga ng curse.
Na under ng curse. Kaya under ng curse, bunga ng pagsuway natin sa kalooban, sa will, sovereign will of God. Yeah. Amen. 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 So you see that? So that's the point. Kaya meron tayong ganitong usapin, mga kapatid. Kaya nga po, ang tao nahihirapan mamuhay, nahihirapan mamuhay, at parang walang blessing, paano ka nga magkakaroon ng blessing? Ay under curse ka, at kaya ka under curse. Yung culture na pinamumuhay, yung kulturang pinamumuhay mo ay under curse, at kaya under curse because you rebel against God. Wow. Against the sovereign will of creation. Yeah. You see? I mean, hindi mo pwede sabihin ng Diyos na nagkamali sa paglikha. Mga salbahe itong mga ito. Yeah. At sa totoo lang, That's sino true. man, eto sabihin ko sa inyo, I know we are on television. Okay? This is Worldwide. Worldwide. Nationwide. Okay? Worldwide. Not just nationwide, but worldwide. No, marami nakikinig, pero kahit na sino man tamaan, no? Pero pag sinabi ninyo na nagkamali ang Diyos sa paglikha ng lalaki at babae, nagre-rebelde kayo against God, That's and true. that is sinning. You are sinning against God, and you are living under the curse of God, and your culture is not of God. Yes, sir. Amen. Sakto. Exactly. Amen. Right. Amen. Right. Yeah. right. So sa first, kaya meron tayong ganitong issue. Wala sanang ganitong issue kung, mga kapatid, ang ating usapin, kung tayo sumusunod lang sa Panginoon. Yeah. Grabe sana eh. Alam niyo ba nung nilikha natin? Maliwanag ang sabi ng Biblia, when God created male and female, the Bible says, and God blessed them. Wow. That's true. Amen. Pero where's now the blessing? Uh-huh. Amen. Wala na eh. Amen. Wala na, binura ng kasalanan. Yung blessing, pinalta ng cursing. Right. O see? So, what is the problem now? The problem now is, eto na, we are under the curse of the Lord. That's the first problem sa family. Curse of the Lord. Yeah. The second problem is the cares of the world. Yeah. Cares of the world. That's right. Cares of the world. Ano yun? Materialism. Yes, sir. That's true. Amen. Ang tao ngayon ay nakafocus na. They became lovers of pleasures more than Yeah. lovers Of God. of the Lord, lovers of God. Amen. 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 That's true. That's the Amen. cares of the world. Nandun na ngayon. Ang hanap nila lang yan. Kaya diba, in the latter times, sabi ni Paul, many shall depart from the faith. Amen. Amen. In other words, what does it mean to depart from the faith? Depart from the doctrine of God. Yes, sir. Yeah. Depart from the principles of God. Wow. Depart from the biblical principles of living. Yes, sir. Yeah. Amen. Yung tamang pamumuhay. Marami na. Bakit? Ang focus na nila is paano magkaroon ng pera. Sapagkat ang alam nila, pag nagkapera sila, anong kasunod? Maayos ang buhay. Pagkain. Parang ganun, sir. Yeah. Pagkain. Yes, sir. Hindi actually maayos ang buhay eh. Mm-hmm. Pagkain, magkakaroon lang sila ng pagkain. Mabibili nila ang gusto nilang kainin. Oo. Yeah. Mabibili nila ang gusto nilang isuot. Yeah. Mabibili nila ang gusto nilang masakyan. Mapupuntahan nila ang gusto nilang puntahan. Pero hindi ang ibig sabihin nun maayos ang buhay. Yung- Right. Bakit? Kahit na nakuha mo ang lahat ng yon, ang problema mo nasa isip mo. Amen. I can tell you, mga kapatid, millionaires and billionaires na walang peace of mind. Yes, sir. Kung ang pera, marami ng milyonaryong politician sa Pilipinas, pero bakit hindi pa rin tahimik? Tama yan. Amen. Amen. Hindi yun ang solusyon. sir. Sino ang milyonaryo ngayon na inuusig ng batas, na nagtatago? Alam niyo yun, may milyon yan. Pero hindi pa rin kasagutan ng pera. Amen. See, sino ang mga nagkakagulo ngayon? Nanggugulo sa Pilipinas? Mga milyonaryo. Yeah. Amen. Bakit? Wala pa rin silang kapayapaan. Wala silang contentment. Because contentment cannot be found in this world. Cannot Yeah. be found in gold. They cannot be found in any place of this world. Because contentment is from the Lord. Amen. 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 Yeah, yes, sir. Yun yun. Sakto. So the cares of the world, you see, did you notice that? Two big things. Ito yung mabibigat na ngayon ay hindi nare-realize ng napakaraming mga magulang, Yeah. napakaraming leaders ng tahanan. Amen. Kaya nga ang theme natin, Amen. sa Sunday, eto ang ngayon ang message ko, ang preaching ko. God, just show up. Amen. Just show up. Amen. Amen. Pero,
Magsi-show up ka as a what? Yun. Yeah, yun. Yun. Yan ang points na Yun ang bibigay ko sa maganda. inyo. Yun. I'm encouraging the dad, the man of the home, to show up. Amen. But show up as a what? Yun. Yeah. Show up as a Tama. bakla? Show up as a, Yeah. like a mother or what? Yeah. Kasi nangyayari So, po. yan ang Nangyayari kailangan. Bakit? Ang kalaban natin ito eh. Yes, Ang kalaban natin is the curse of the world. Now, I'm telling you mga kapatid, as a Christian, if you are a godly, if you are a believer of God, if you are a believer of the Word of God, if you are a Christian, if you believe in God, you should not live under the curse. Yeah. Pambira. Amen. You see, your culture must not be under the curse, but under the blessings of God. Amen. Amen. Ay, maliwanag. Tingnan nyo, sino ang father of the faith? Anybody can tell? Abraham. Abraham. He's the father of faith. Ano ang promise ng Panginoon kay Abraham? Ibibless. I will bless thee. Okay? Ngayon, ibibless siya. Ngayon, kung sino ang magbibless, in other words, sino man ang susunod kay Abraham, in other words, ang pagsunod kay Abraham, kung sino ang kikilala at tatanggap sa Diyos ni Abraham, mangyayari the same. Amen. Amen. If Abraham is blessed, then God will also bless those who blessed Abraham. Correct, sir. Amen. Di ba? Amen. Bakit i-bless si Abraham? Maniniwala ka sa Diyos na Abraham. In other words, parehas ang inyong pananampalataya. Kung ang pananampalataya ni Abraham ay magiging pananampalataya mo, parehas kayong blessed. Yes. So walang problema. Ngayon ang problema natin, tinatawag natin tayo mananampalataya. Tama ba yun? Yes, sir. Mananampalataya. Mananampalataya. Tama po, tama. Yeah. Mananampalataya. Mananampalataya. Yun. Yeah. Tama. Mananampalataya. Kung Yes. tinatawag natin na tayong ganoon, okay? Believers na lang, mga Believers. kapatid. Yes. Believers. So dali. King James. Okay? Kung tinatawag natin, tayong sarili natin na believers, bakit magkahiwalay tayo sa pananampalataya ni Abraham? Yeah. Yun. That's right. Amen. Kasi ang nagsimula doon eh. He is the father of faith. Sino man ang mag-bless sa kanya, ibibless din ng Diyos. Man. Amen. Eh tapos sasabihin mong believers of God ka, believer of God ka, tapos magkaiba kayo ng pananampalataya, tapos maghanap ka ng blessing ng Diyos. Tapos Yeah. na. Wala na. See? So, saan ka ngayon? Anong klaseng kultura meron ka ngayon? Yeah. Under the curse Amen. of the Lord. So, if it is under the curse of the Lord, anong blessing ang hanapin mo? Pilitin mo man i-bless. Yeah. Pilitin mo man na ikipagpalain ng Panginoon. Hindi ka magpapala. Kasi magkaiba kayo eh. Yeah. Yes, sir. Then nasaan ang focus mo ngayon? Cares of the world. That's right. Because magkaiba kayo ng pananaw ni Abraham. Amen. Tandaan mo si Abraham. If you know the history, go back to the Bible. Go back to the book of Genesis. Sino si Abraham? Was he a rich man or poor man? Yeah. Rich man. Rich man. Pero sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon sa kanya, iwanan mo. Yes, sir. Amen. He was already rich. Yeah. Yeah. Iwanan mo yan. Sumunod. Lumakad ka. Sumunod. At mas papapalain pa kita. Mas marami ang ibibigay ko sa iyo. O di ba? Sino ang eto example. Sino ang nagkaroon ng problema, mga kapatid? During the journey. Sila. Sino? Sila. Kasama ni Abraham. Si Yes, Lot. sila. Kasama ni Lot. Ano ang problema ni Lot? Over what? Nag-disobey siya. Tsaka disobey. Anong disobedience ang ginawa niya? Na-tempt You siya see, to see the material things. You see, Material things. he was tempted by the cattle. Yung kung Yeah, saan papakainin. Pati mga, niya, nag-away-away. Imagine, Mga servants. nagkaroon siya ng decision, si Lot, to live under the culture Yeah. or another culture. Curse of the world talaga. Cares of the world. That's it. Bakit? Nandun gusto niya. Yes, Sige, sir. Gusto ikaw niya. na lang pumunta doon. Dito na lang Dito kami ako. kasi maghati tayo. Akalain mo, na samantalang ang promise ay wala sa lugar, wala sa baka, wala sa cares of the world, kundi nasa ng promise? Nasa Panginoon. Na kay Abi Boy. Yeah. Yeah. Amen. Di ba? Na kay Abraham. Abraham. Kaya huwag kang humiwalay. Kahit na maghiwalay kayo sa lugar, hindi man yung lugar ang blines eh. Yeah. Ang Amen. blines yung tao. That's true. Amen. Nandun ang pangako. Ang pangako wala sa baka. Yeah. Yo. Amen. Hindi sinabi ng Panginoon, ikaw baka, pagpapalain kita, pararamihin kita. O pag narating mo itong lugar na ito, pagpapalain. No.
Damanas kay Abraham ang promise, pero akalain mo sila at gumawa siya ng decision because of the cares of the world. Yes, sir. Yeah, amen. Na gumawa siya ng decision na humiwalay sa promise. Promise of what? Blessings. Yeah. Amen. So that's the point right there. Because of the cares of the world. Yes, sir. You see? So, minsan, yan ang problema natin. Hihiwalay tayo sa church, hihiwalay tayo sa man of God, sa principles ng Word of God, hihiwalay tayo sa Diyos. Kaya ko lang sinasabi ito because sino ba ang nagpapalapit sa atin? Yun. Amen. Sino ba ang Amen. nag-i-introduce sa atin? Ako naman, Yes, sir. hindi ko sinasabi ito sapat akong pastor ninyo, mga kapatid. Yes, Sinasabi ko ito sapat ginagawa ko ang lahat na magagawa ko by the grace of God, inaaral ko ang Biblia para mailapit ko kayo sa Panginoon. Amen. You see? Yes, sir. Because, while God is accessible, blessings are possible. Yeah. Amen. Di ba? Ganun yan eh. While God is accessible, blessings are possible. Amen. You see? So, kaya wala na tayong problema natin. Gusto nating pagpalain. Ay, ayaw naman natin pumunta. Yun. Humiwalay ka kay Abraham. Yeah, amen. Mamuhay ka ng ibang pamumuhay na hindi pamumuhay ni Abraham. Tapos sabihin mo, Mananampalataya. mananampalataya ka? Believer ka? You see? So that's a problem. Yeah. Kaya ang punto natin mga kapatid, ganito, dalawa lamang yan mga tatay. That's why leadership is very important. Amen. Yes. Amen. Leadership is important. Dapat mawala, tanggalin natin ang ating pamilya sa curse of the Lord Yun. and the cares of the world. Two Yeah. things. Yes, Yeah, sir. amen. Just two things. Curse of the Lord and cares of the Lord. Tinanggal na tayo. Imagine, Yeah. that's the very reason why we got saved. Yes, sir. That's right. Amen. Di ba? Kaya naligtas tayo eh. Amen. Ngayon, believer ka na, ay akalain mo mga kapatid, believer ka na, namumuhay ka pa under the curse. Yeah, amen. Because you love the culture. Mm-hmm. Wow. When the curse became the culture, Right. Amen. that is a tragedy. Yes, sir. Wow. That is chaos. Yeah. Amen. That is fauda. Chaos yan. Di ba? Yeah, that's true. Amen. So, sana maunawaan natin ito mga kapatid. Kaya bukas, Sabado pala bukas. Sabado. Sa Sunday. Linggo. Okay. Happy Father's Day ko sa inyo. Mauunawaan nating mabuti yan mga kapatid. Okay? Amen. Dad, just show up. Amen. Show up. Iyakan to. You have no idea kung pag nag-show up kayo, kung ano. Yeah. Mabigat. See? Show up. Yes, sir. Mabigat na hamon yan. Yeah. Ganda yan. Magpakita lang kayo. Yeah. Pero amen. pag nagpakita kayo, dapat isipin nyo kung anong klase kayo. Yun. Kung ano ang ipapakita ninyo. Oh. Yan ba'y sa Panginoon o yan ba'y sa mundo? Yun, maganda. Kayo ba'y magpapakita bilang lalaki o bilang babae? Kaya yung minsan gumagawa po ng tasking na to, babae na eh. Yeah. Dahil sa Tama yan. misconcepted niya. Meron pa akong sir, sasabihin lang din. Kasi marami mga matatagal ng members natin. Gusto nila ng blessing, pero ayaw nila yung paraan ng Diyos. Yun. Gusto nila yung sarili nilang paraan. Yeah, that's true. Maraming ganun. Kaya, to the point na, sa halip na nai-enjoy lalo nila habang tumatagal sila sa simbahan, ang paraan ng Diyos, umaalis tuloy sila. Yeah. Amen. That's true. Alam mo, totoo yan eh. Ang dami. Kahit sa simbahan, makakakita ka ng ganyan. Yes, sir. Makakita. Hindi ko alam kung ano ang purpose nila, kung bakit nila ginagawa yan. You know, ang mahirap pa dyan, kaya nga sila sumasalungat. Yes, sir. Ang tawag doon, na-o-offend. Yes, sir. Na-o-offend sila sapagkat hindi yung sinabi nating mga pastor, hindi nauukol doon sa gusto nilang mangyari. Wow. Amen. Ngayon, ang tanong ko rin, halimbawa kayo may mga anak na tamad. Yeah. Yun. Yung anak niyong tamad, ayaw magtrabaho. Mm-hmm. Ang anak na tamad, tandaan mo yan, namimili ng trabaho yan. That's true. Kasi ang hahanapin nila, yung easing trabaho. Tama. Amen. Okay? Kasi yun ang gusto at nauukol sa kilos ng katawan nila na kahit hindi sila maglagutok ang kanilang mga Yeah, buto. joints.
at least kakain pa rin sila. Yun. Yun ang gusto nila. Ganon din yung mga umaalis sa church or na-offend ko no, or pag pumunta sa church nakasimangot, pero alam nilang kailangan nila ang church. Yun. Yeah. Alam mo kung bakit? Hindi nasusunod yung gusto nilang mangyari. Sir, amen. Amen. Now, in the first place, kaya ka pumunta sa church because, number one, there is the man of God. Yeah, amen. Hindi ka Sakto. pupunta sa church without the man of God. Yes, Yeah. sir. Anong gagawin mo pa? Just for the church of God? I mean, the building? What is the building and what is the people inside the building without the man of God? That's Yeah, true. Amen. right. Good point. Makikita mo nung araw, mga kapatid. I think, ang problema natin, mga kapatid, yung pangkalahat ng problema is kakulangan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tama. Amen. Yes, sir. Lalong-lalo na kapag kami mga pastor na kung ano-ano na lang. Kung anong mahugot, anong marinig, yun, akala nila ito bago ito ano ko. Kaya yung mga biktima ng mga doktrina kuno ng mga akala nila ngayon lang lumabas. Hindi pa tayo pinapanganak, nandiyan na yan, issue na yan. Amen. Pero ang kabubuhan ng mga ito, pipiliin nila yung hindi sila nagtatrabaho. Walang soul winning, para ayaw nila mapagod. Easy, which is, easy. yan. So nakita ko, kapag ka ang miyembro, walang sufficienteng pag-aaral ng salita ng Diyos, pag-unawa sa salita ng Diyos, hindi nila sasang-ayunan ang mensahe natin. Amen. O tingnan mo, ha? Ito sabihin ko sa inyo, mga pastor tayo rito. Pag may nagsalita laban sa pastor, mas madali nilang paniniwalaan yung nagsalita laban sa pastor kaysa sinasabi ng pastor. That's right. That's true. Amen. That's Tama yun. true. Alam niyo kung bakit? Sapagkat dinidisqualify nila, dinidisable nila yung ating what do you call this? Yung ating lakas, tibay ng ating sinasabi. Na para bang sinasabi, hindi na yan reliable. Hindi na yan reliable kasi may ginawa yan na ganito eh. May hahanapan nila lagi ng pagkakamali ang pastor to disqualify the message of the pastor, the man of God. Worse. Ganun lagi yan. Kaya makikita nyo, nakakapagtaka, maraming mga Kristiyano members, lalong-lalo na yung mga Marites, na mas paniniwalaan nila kaagad yung sinasabi sa labas kaysa pastor nila. Yes, sir. Amen. Amen. Eksakto. Yan, totoo yan. Pero makita mo, pumupunta pa rin sa church yan. Right. Bakit? Alam nilang kailangan. Pero dapat ma-realize sa mga miyembro, what is the church without the pastor? Yeah. What is the church without the man of God? Amen. That's the church of God eh. Anong kailangan sa church of God? Man of God. Yes. Amen. Amen. Ang Diyos, sabi ng Biblia, maliwanag eh. Kung gagawin lang talaga ng pastor yung tungkulin na. Ang sabi ng Biblia, sabi ni Jeremiah, di ba? I'll give you pastors. Sabi ng Diyos, through Jeremiah. I'll give you pastors according to mine heart. He will give you what? Knowledge and what? Understanding. Not just knowledge. Knowledge is information. But you have, God will give you the ability to take the truth. Because many people cannot take the truth anymore. They have itching ears. Yeah. Nangangati ang tainga nila. Nangangati, kakalikutin lang tainga nila. Ano ba naman yan? Ano ba yan? Ay, nako. Yung bang mapapagod sa pakikinig ng salita. Yeah. Na sa katotohanan. But, yun ang kailangan nila. Yes, So, sir. ang gagawin ng Diyos, bibigyan ka ng knowledge and the ability to receive the knowledge. Yeah. Amen. You see? So, makikita mo yan. So, ganyan. Ganyan ang trabaho ng pastor. Kaya, ang problema dyan, kapag nasanay na ang mga miyembro sa pagiging passive, hindi nila tinitake yung salita ng Diyos na katulad ng pag-take ng pamilya ni Stephanas. Di ba? Addicted themselves They were addicted in the ministry. in the ministry. Amen. They make themselves addict. Oh. Sinadya nila maging addict. Nawawala na yon. Kaya ang problema natin ngayon, naging passive na lang, naging parang puntan lang sa church, kahit na okay, kahit wala kang gaanong matanggap na salita ng Diyos. Wala. Bakit? May mas nananatili sa kanila yung chismis kaysa katotohanan. Tama. Amen. Yes, sir. That's right. Wow. Amen. Pag nagsalita yung pastor, hahanapan pa nila yan. Kasi yung sinabi na ganito eh. Oh.
Amen. Diba? Nakakita ka, that's the worst. Pag yan ang nangyari sa isang Kristiyano, kung ako sa kanya, mas mananatili na lang ako sa bahay. Hindi na ako pupunta sa church. Yeah, that's right. Wow. Yes, sir. Yeah. Kasi it's useless. Wala, mapapagod ka. Pero, but if you want, kung gusto mong magamot, alright, punta ka sa church, ilagay mo sarili mo, pakikinggan ko ang salita ng Diyos. Amen. Amen. You see? Ang pinakamaganda naman, lalo na tayo dito sa atin, sa CSI family, tinuturo ko sa inyo na huwag kayo magsasalita na hindi maliwanag na nanggaling dyan salita ng Yes, Diyos. right. Sisiguraduhin natin, ang sasabihin natin, ay galing talaga sa Bible. Yes, sir. See? Yan ang pinakamaganda. Kaya tignan natin mga kapatid, diba? Sa atin, tignan natin yung dalawang problema natin na dapat nating i-overcome, dapat nating i-combat ito, dapat nating paglabanan ito with all our might. With all our might. Ha? Amen. Labanan natin ang bagay na ito. Alin yun? Let's get out from the curse of the Lord. Amen. 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 Pinalaya na tayo ng Panginoon dyan eh. Kaya nga tayo ligtas eh. Kaya nga tayo anak na Diyos. Kaya nga tayo nasa church na eh. Amen. So, bakit mamumuhay ka pa sa kultura na under ng Yeah. curse dahilan sa bunga ng kasalanan? Yeah. Amen. Amen. See? And let's forget the cares of the world. Yeah. Yes, sir. Amen. Yeah? That's Curse of the Lord, cares of the Lord, of the world. Yeah. See? Amen. So that just show up. Amen. Wow. Wow. Amen. Okay? Wow. Alright, I don't know kung meron tayong mga magagandang comments ngayon na natatanggap. Yeah, puro amen, sir. Puro pagsang-ayon lahat. Yung mga comments na nakikita po natin dito. Salamat naman. Salamat naman. Pero mga kapatid, wag, umalis na tayo dyan sa curse na yan. Alam mo, kanina habang nasa bahay ako, sabi ko sa inyo, habang nagsashower ako, ang dami ko minsahing naiisip eh. Habang nagsashower ako yung maghahanap ng panahon, nakakausapin ko talaga ang mga mag-aasawa na may mga anak na dapat sila'y mag-usap, ano ba talaga, paano natin matutulungan ang anak natin na makakapag-asawa ng tama. Amen. Kasi kita mo naman ito, sabi ko nga ngayon, yung curse of the Lord. Yeah. Akalain mo yung mga anak natin, mag-aasawa sila, under the curse pa rin. Aha. Tama. Di ba? Yeah. May pamamaraan ang Diyos. Kaya nga sa panalangin, maging sa panalangin na tinuro ng Panginoon, sabi ng Panginoon, kung manalangin kayo lang ganito, Yeah. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Ano yung kingdom na yon? Yan yung kingdom ng Panginoon, yan yung pamilya ng Diyos, yan yung kultura ng Diyos, yan yung yung bagong ini-introduce ng Diyos na may sarili siyang kingdom. Ito yung sarili kong pamumuhay. In other words, may kingdom dito sa lupang ito, the kingdom of the world. That's another way of life. May system ang world. So God is giving us another option to live. Amen. Another world to live. Another kingdom to live. Ano yun? The kingdom of the Lord. Thy kingdom come. Thy will be done. Bakit? Amen. Sawang-sawa na ako sa mundong ito. Yeah. Yung pamamaraan ng mundong ito, kakaiba na. That's why Christians should live according to the kingdom of the Lord. Amen. Amen. Right. See? Wow. So that's another world. That's another kingdom. Yeah. So, That's bakit true. ka mamumuhay pa sa isang pamumuhay na under ng curse ng Panginoon, sa isang culture na under ng curse, na kaya under ng curse, kasi under ng kasalanan, bunga ng kasalanan. Oh, ngayon makita mo mga tao ngayon, tuwang-tuwa sa kasalanan. Yeah. Amen. Yung kultura na curse, parang hindi na curse. Oh, wala. Talagang ang bigat ng labanan na ito, mga Yeah. kapatid. Hindi lang nila alam. Sakto, sir. Sakto. Hindi lang nila alam. Kaya bukas, malalaban natin ang mabuti ito. Now, I'm not trying to tell you, mga kapatid, na sasaktan ko kayo sa minsahe. No. I'm your pastor. Magbibigay ko sa inyo ng tamang mensahe na dapat yung ikabubuhay. Amen. Okay? Amen. Take it or leave it. Ang matindi lang dito sa atin sa church. Pag hindi sumunod, hindi mo pwede papusapin. Yeah. Yeah. They always have the liberty to Yeah. to choose. Yes, sir. Amen. Diba? May kalayaan sila sa pagpipili. Yeah. Piliin mo. Pag pinili mo yung mali, sa iyo yan. Pag pinili mo yung tama, sa iyo yan. You have the liberty. Yes, sir. Amen. Okay. Amen. Alright, mga kapatid. Sana natulungan kayo ng konting usapin na ito. Mahalaga. Amen. Amen. Amen.
Amen. Talagang spiritually blessed and spiritually filled na tayo sa ating pong tanghaliang How I spiritual. wish maraming nanonood. Ilan bang nanonood sa As of this time po, ang 76 yung last ko na nakita eh. Last time na Kalain mo punta yan. mo. Wala pa tayong 100. Yeah. Oh. Yeah, pagka medyo, yan po yung sinasabi ko nga eh. Kala kasi natin sa mga fathers, Kaya we nila. thought we don't need this. We thought that our ways are much more applicable sa ating pong pamilya. Palagi po natin nauulit at naririnig sa ating pong mga salita ng Diyos na papakinggan sa ating mahal na pastor. Mga kapatid, ay tandaan natin, He is the author of the family. Yes, It's sir. not us, it's Him. Kaya kung meron mang applicable at talagang siguradong paumaraan sa pamilya, yung sa Kanya, hindi yung sa atin. Mindset ng Diyos ito eh. Mindset ng Diyos. Kaya lagi kong sinasabi, what God designed, Yeah. do not redefine. Yeah. Amen. Oh, you cannot redefine what God designed. Amen. 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 I believe, mga kapatid, pinagpala po tayo ng lubos ngayon pong tanghali po na ito. And again, para sa mga fathers dyan, again, let's make sure that we will always take heed and be steadfast sa tinatanggap po nating counsel mula po sa ating pong Panginoon. Again, inuulit ko po at wag samantalahin po natin ang pagkakataon po na ito. Hindi natin alam kung hanggang kailan lang natin kasama ang pamilya natin. That's Yan ang pinakapunto na dapat natin tandaan. Hindi natin alam kung kasama pa natin mamayang gabi. Hindi natin alam kasama pa natin bukas. Ang pinaka-importante habang kasama natin sila, we're showing up. That's the most important thing. Alright. So, again, tayo po muna ay magwawakas sa programa po natin na ito. And mamaya, antabayanan niyo po ang The Preparation Program. Para sa mga nagpaplano mag-asawa, don't miss the program mamaya para ng team preparation. And make sure that you will be there to watch the program. And also, join us sa fellowship po natin mamaya sa Curvy Show. Muli mga kapatid, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong programa. Alright, And, magano tayo? Imbitahin natin ang maraming mga tatay. Kayo mga nandyan sa Baguio. Alright. Andon ang ating dalawang simbahan, no? Kay Brother Bernard. Hindi, meron pa pala si Brother Murphy, no? Diyan si Pastor RJ. Mag-invite kayo ng maraming tatay sa Mindoro. Amen. Doon, Yes, sir. Pastor Dexter, sa Tarlac. Amen. Diyan sa Mungkada, sa Paniki, sa Ramos, sa Lapungan. Mag-invite tayo. Samantalahin natin ang pagkakataon. Yes, sir. Yes, sir. So, celebrate. Nung nag-celebrate kami, maganda. I mean, the church was packed with people talaga last Sunday. Okay? And wag natin kakalimutan, invite more fathers, no? Kasi kami mga pastors, lalo na yung galing dito sa atin, CSI family, naghahanda tayo ng mensahe na nauukol at kailangan ng ating mga fathers. Amen. Thank you, sir. On Father's Day, the message is designed for the fathers. Okay? Yan yung panahon na dapat ipaalala sa mga fathers ang alang tungkulin at yan din yung panahon para mabigyan natin ng honor yung ating mga father. Remember, it's a command in the Bible. Yeah. Children, honor thy father and thy mother. Amen. Okay? All right, let's do it this coming Sunday. Yes, sir. Amen. Muli, maraming salamat. Thank you, Pastor RJ, Pastor Dexter. Amen. And thank you, Pastor Gil. And muli, ay nakasama po natin sila lahat sa ating pong programa. Amen. And wag po natin kakalimutan, mga kapatid, tayo po mag-excited for this coming Father's Sunday. Alright, mas marami pa pong pagpapala ang ating pong tatanggapin spiritually. Alright? Amen. So muli, mga kapatid, maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa lahat ng nasa North, South, East, and West corner. And to our viewers nationwide and worldwide, thank you for tuning in with us. On top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Friday afternoon. Happy Father's Day. Happy Father's Day.